kilos at sa himig na hain, kahit dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Iparanas mo sa amin ang mula sa trono mo sa kalangitan. Ikaw, Panginoon, ay aming inaanyayahan bumaba at manahid. Gawin mo langit ang aming pagsamba habang kami nakikiusap. Minsan pa katagpuin ang iyong kaluwalhatian at lubusang baguhin ang iyong kapangyarihan. Narito kami, Panginoon, nauuhaw sa iyong pagkilos. Huwag kang tumigil hanggang hindi nangyayari ang iyong kalooban sa aming buhay. Sinasamba ka namin, O Diyos, dakila ka sa aming mga buhay, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba. Ika'y bumaba, bumaba sa aming pagsamba, sa aming kalagitnaan. Maghari ka, Jesus, aming Diyos. Ika'y bumaba, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na samahan at patuloy po tayong maranasan po ang mga pangako ng Panginoon. Amen. So sa gabi pong ito, Friday, ay muli po tayo na sama-sama na magpuri at patuloy po na sumamba po sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin at pagbubulay-bulay po ng kanyang dakilang salita. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Ama, salamat po sa gabi pong ito. Patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid. Patuloy mo po kaming pagkaisahin upang ang iyong dakilang salita ang manguna sa amin at paghari sa amin. At patuloy po na maging maalab ang aming pong pananalangin sa iyo, knowing na ikaw po ang sumasagot sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat, Ama. Ikaw po ang mapapurihan
sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, isa pong mapagpalang gabi mga mahal na kapatid, saan man po kayo naroroon, ay nawa po ay pagkaisahin po natin ang ating pananampalataya, ang ating pong mga puso sa pakikinig at sa patuloy na pananalangin at pagtawag sa ating Panginoon. Amen. Sa gabi pong ito, October 20 po ay ating pong pag-aralan. Ang title po na akin pong ibabahagi, Never Give Up Until Your Breakthrough. Amen. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo nakikita ang patuloy na pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Thank you, Jesus. So, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 15, verses 22 to 26. Thank you, Lord. Dito po ay marami pong naganap at marami pong nangyari. Umpisaan po natin sa verse 22. Isang Kanineya na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa akin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at tagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Purihin po ang Panginoon at pinagpala na po ng Diyos ang kanyang dakilang salita. Amen. So sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin, titignan po natin ang ilang pong mga punto kung paano po ang babaeng ito ay tunay na nagkaroon ng katugunan sa ating pong Panginoon. Amen. So, ang una pong punto dito, makikita po natin, ang babaeng pong ito ay isa pong Canaanite or Canaanite. So, ibig sabihin, di po siya belong sa mga Jew or mga Hudyo. Siya po ay isang hintil. So, balit siya po ay lumapit sa Panginoon at nakikita po natin yung kanyang pangangailangan, yung kanyang pagka-desperate sapagkat bilang ina, kapag nakikita mo po ang iyong anak na nasa matinding sitwasyon ay kumbaga, sabi nga, naalala ko ang nanay ko, mas gugustuhin niya na siya na lamang po ang umako nung sakit na nararamdaman ng kanyang anak kaysa makita niya yung kanyang anak na nahihirapan. So ito po ang kalagayan ng isa pong ina na nagmamahal sa kanyang anak. Siya po ay desperately asking God na pagalingin po yung kanyang anak dahil pinahihirapan po ng demonyo. At ang Panginoon po dito ay makita natin, meron po siyang sagot parang in a way, ay ba't ganun ang sagot ng Panginoong Jesus? At meron naman pong mga attitude ang disipulo niya na dapat ay hindi po yun ang nangyari at ginawa. But then, meron po tayong pagdidiinan po ditong mga punto upang makita po natin how we approach God at kung paano po tayo dapat na makipaglaban at nagpapatuloy sa ating pong pananalangin. At wag po tayong susuko. Sabi nga po sa ating title, Never Give Up Until Your Breakthrough. Amen? Lagi po nating naririnig yan na wag kang titigil, always push, pray until something happens. Sapagkat ang Panginoon, alam po natin, sa bawat panalangin po natin, meron po siya talagang katugunan. Amen? Hallelujah. So makikita po natin dito, ang una ko pong gustong ibigay na punto is doon po sa verse 23. You must continue to persist in spite of opposition. Amen. Magpatuloy ka raw sa iyong pananalangin, sa iyong binibigay at idinudulog sa Panginoon. In spite na panghihinaan ka na ng loob or may naririnig ka ng negative. Pinapanalangin mo yan, ang tagal-tagal naman yan, walang nangyayari. O whatever negatives na naririnig mo. Katulad po ng sinabi po dito ng mga disciple, actually po sa verse 23, sabi po dito, yung babae po ay nagsisigaw desperately, ay
sabi po ng verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. At dito na po, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. So, ang mga position na ito ay they try to distract or they try na papanghinain ng loob ang babaeng ito na lumalapit at humihingi sa Panginoon ng habag, ng awa. Subalit dito po makikita natin na hindi sumagot ang ating Panginoon. Siya po'y nanatiling tahimik. And in spite of that, yung kanyang disipulo ay pinaalis yung babae, ini-encourage siya na paalisin ang babaeng ito sapagkat sabi niya napakaingay at sunod na sunod. Sapagkat yung babae po makita natin paano siya lumapit ay sigaw po siya ng sigaw. At dito po ay makikita po natin na hindi nga po natinag ang babae. Hindi po siya umalis at nagpatuloy po siya sa paglapit sa Panginoon. Nagpatuloy po siya sa pagtawag sa ating Panginoon. In spite na narinig niya po yung mga words na ito ng disipulo na paalisin niyo na nga po siya. At not even ang Panginoon ay nagsalita or tahimik. Patuloy siya. Nagpatuloy po siya. Kaya ganun po tayo. Magpatuloy po tayo. Kahit na po anong nangyayari in a way sa ating panalangin, di natin alam kung paano ang pagtugon ng Panginoon. Di natin alam kung kailan tutugunin ng Panginoon. Hindi natin alam how God will deliver our prayer. But then keep on praying. Keep on praying, knowing God is answering our prayers. Amen? Hallelujah. So yun po yung una pong punto. Nagpatuloy siya, napakahalaga po no, ng consistent sa ating prayer. Diba sabi po ng Thessalonians, kung paano kang nagpapatuloy sa pagpapasalamat, and ganun din po unceasingly pray to God. Hallelujah. Kaya po ito ay nabuksan po itong online prayer Friday, ay ini-encourage natin yung mga hindi nakakadalo. Kapag Miyerkules, meron po tayong Miyerkules na gawain, no? Sa church. Ito po ay nagsisimula sa 4 o'clock. So, yung mga hindi nakakadalo po, dahil may mga pasok, may trabaho, ay encourage po na tayo po dito ay makiisa, no? At meron din po tayong patuloy na matututunan. At kung tayo po ay uma-attend na pag Miyerkules at dumadalo pa dito sa ating online, praise God, amen, mas higit po na mainam. Pero po at least sana isa man lang dito sapagkat pag Sunday po ay yun po lang yung ating pagkakataon na magkasama, at ito po through this platform, at ganun din po sa ating pong every Wednesday ay eventually sa biyaya ng Lord ay pinaparami ng Panginoon, pararamihan ay magiging midweek service na po. At kapag dumating po yung time na talaga po yung Friday is magkakaroon na po tayo ng pwede nating ilipat ng Friday po yon. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayong manalangin. Sa lahat po ng ating panalangin, ang Panginoon po ay tumutugon. Amen ba mga mahal na kapatid? Hallelujah. Glory to God. So, patuloy po natin. So, ang una pong punto, or muna natin nakita dito, ang gusto ko pong ibigay ng diin ay you must continue in spite of, you must continue persist, amen, in spite of opposition. Nagpatuloy ka kahit anong naririnig mo, kahit anong negative things na nangyayari, or not even nakikita mo pa yung anino ng answered prayer mo. Keep on praying sapagkat alam natin meron tayong Ama na nakikinig, amen, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Patuloy po tayo, ini-encourage po tayo ng Hebrew chapter 38 verse 39. Ang sabi po dito, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Hallelujah, naliligtas. So, ibig sabihin po ay present tense. Ginagawa po natin, dapat continuous, nagpapatuloy. So, sa ganun din, sa ating panalangin, kung tayo po ay may pananampalataya, dapat nagpapatuloy po yung ating
pagtawag sa Panginoon. Nagpapatuloy po yung ating pananalangin. Nagpapatuloy po yung ating pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? So yun po, magpatuloy po tayo. Let us persist, keep on persisting o kung ano yung hinihingi natin sa Panginoon. Amen? In spite of opposition na para bagang yung nakikita mo sa paligid mo o yung naririnig mo ay napanghihinaan ka ng loob. Pero come to God by faith. Sabi po, ang nagpapatuloy sa pananampalataya ay hindi tumatalikod. Amen? So patuloy po natin pong gawin yon. Hallelujah. Ano po yung pangalawa? Dito na ginawa po ng babae, kaya po siya ay nakita niya po yung tugon ng Panginoon sa kanya. In spite na meron pong silent moment ang Panginoon, di po ba? Sa ating pong mga panalangin in the season of our life, may mga silent moment ang Panginoon. And that is a testing time for us kung tayo ay magpapatuloy o magtatampo tayo sa Panginoon dahil para bagang sinasabi natin na hindi tayo naririnig ng Panginoon. Kaya yun po. At sumunod po na punto, kung paano po nakita ng babae ang kanyang tugon sa panalangin. Sabi po dito, she continued to worship Him. Di po ba nakakita man siya ng distraction or ng mga opposition, pero nagpatuloy siya na sumamba sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagsamba. Amen? Sabi nga po, ang ating buhay ay pagsamba. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, meron tayong pagsamba. Ang ating pagsunod sa Panginoon ay pagsamba. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay pagsamba. Ang ating pagbabasa ng Biblia ay pagsamba. Ang ating pananalangin ay pagsamba. So ang babaeng pong ito ay nagpatuloy po siya sa pagsamba sa Panginoon. Dumating po siya sa punto ng kanyang buhay that she really surrendered to God. Ano po ang sabi ng verse 25? Sabi po ng verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Masigit pong inilapit ng babaeng ito ang kanyang buhay sa Panginoon in spite of those nakikita niya na para bagang opposite doon sa inaasahan niyang sagot ng Lord. Pero lalo niyang inilapit sa Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang puso. Dapat ganun po tayo. Mas kung lalong hindi natin nakikita or it seems God is silent, lalo nating ilapit ang ating pong buhay sa Panginoon, lalo nating ilapit ang ating puso sa Panginoon. Why? Sapagkat kahit kailan ang Diyos ay hindi po lumalayo sa atin. Amen? Lalo po tayong magsumigasig na lumapit sa Panginoon. Glory to God. Sabi po doon, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Ang sabi po, lumuhod. Nandoon po yung kanyang pag-surrender sa Panginoon. Nandoon po na ibinigay niya na lahat sa Panginoon. Total surrender. Doon po yung inamin niya, Lord, wala talaga at wala po akong magagawa. Ikaw lamang po. Kaya po nawa ay dumating tayo sa ganung punto ng ating buhay that every day we surrender to God everything. Lalo na alam mo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga pagsalansa, ang ating mga kasalanan, ang ating disobedience sa Lord. Ibigay po natin, isurrender natin sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Kaya po ang tao ay gumagawang patuloy ng kasalanan o nagkakasala sapagkat alam niya po mahina siya sa bagay na yun. Kaya kailangan po natin ang kalakasan ng Panginoon. Kaya po patuloy tayong humingi ng tulong. Humingi tayo patuloy ng habag, humingi tayo patuloy ng tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. We have access in heaven through our Lord Jesus Christ. Amen? Ito po ang ginawa ng babaeng ito. She worshiped Jesus. She knelt down. Hindi po alintana sa kanya kung yung hinuluhuran niya ay madumi, mabaho, or whatsoever. Wala siyang pakialam. As she worship God, ganun po tayo. Kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, wala po tayong pakialam sa sasabihin ng tao. But we just want to surrender to God everything because we put our faith in Him na alam po natin na siya lamang po ang makakatugon ng ating mga pangangailangan at kahilingan. At siya lamang po ang makapaggagawa sa ating buhay na hindi po natin kayang gawin. Amen po ba? Kaya mga mahal na kapatid, yun po ang ating gawin. Let us continue to worship God in spite of whatever the circumstances at the situation. Let us keep on worshiping God just like this woman, pinakita niya.
He knelt down before the Lord. Hallelujah. What a wonderful sight in the sight of the Lord. Na ang kanyang mga mananampalataya ay tuloy-tuloy, hindi lang isang araw, hindi lang every Sunday, tuloy-tuloy na isinusurrender sa kanya ang puso, ang ating self-centeredness, ang lahat ng nais natin na sa tingin natin ay pansarili lang. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Hayaan natin siyang maghari sa ating mga buhay. Personal na buhay man ito or public life. Let us give it to God. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. And then the next, number 3, the last one po is, makita po natin sa verse 26. Sabi po, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Si Jesus po ay nagsalita. The spoken word. Pero with His spoken word, dito po nagkaroon ng revelation ang babae. At ganun po tayo, we are waiting for God's spoken word as we pray to God, hindi po natin siya pinangungunahan. We wait for God's spoken word. Amen? Ano po yun? Ano po ibig sabihin nun? Yung sabi po ng Panginoon, hindi ibinibigay sa mga, sabi niya po, hindi pinibigay ang pagkain sa mga bata, kundi sa aso. Pero po with the spoken word of the Lord Jesus, nagkaroon po ng faith ang babae. Nagkaroon po siya ng revelation. Ano po sabi? Subalit po, ang mumong nalalaglag sa hapag na kinakainan ng mga bata ay kahit po aso ay may karapatang kumain ito. Hallelujah! With that word, nagkaroon po siya ng revelation. Hallelujah! Nagkaroon po siya ng revelation. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita? In Jeremiah chapter 1 verse 12, tama ka ang sabi ni Yahweh sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinabi. Yung pong spoken word na yun, nagkaroon po ng maximum imagination po yung babae with that rema word na galing po sa Panginoon. At andito ay sinabi niya, di po ba may karapatan din po ang aso na kumain dun sa nalalaglag na mumo. Hallelujah! With the spoken word of God in His Bible. We cannot imagine that in our spirit, and in that magkakaroon po ng kapahayagan ng Panginoon sa iyo, kapatid. Kaya po kapag napakahalaga pag tayo nananalangin, hindi lamang po tayo ang nagsasalita, but let Jesus speak to us through His word. Amen? At makikita po natin dito sa talata pong ito, makikita po natin na nagulat po ang Panginoon, namangha po ang Panginoon sapagkat ang sabi niya, ipinakita po ng babaeng ito ang kanyang pananampalataya. Amen. Ipinakita po ng babaeng ito ang laki ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano po ang naging resulta? Purihin ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoong Yesus dito po sa verse, sabi po ng babae, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Verse 28, dito po namanghang Lord. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Amen? Hallelujah. No matter what, anumang sitwasyon, anumang tayong nasa kalagayan, when God spoke, kapag ang Panginoon po ay nagsalita, nagkaroon po ng rema word sa ating puso, at ito po ay nilagay ng Panginoon sa ating espiritu, then it will happen. Ito po'y mangyayari agad-agad. Gaganapin ng Panginoon because sabi po ng Jeremiah na ating binasa verse 12, God is watching His word upang ito'y mapangyari. When God speak, hallelujah, ito po ay gagawin niya. Amen?
Kaya po sa ating pananalangin, mas marami dapat ang pakikinig natin sa Panginoon kaysa sa ating pagsasabi. Sapagkat alam po natin, God, nababasa po ng Panginoon ang lahat. His omniscience, He knows everything. Of course, mahalaga din na sinasabi natin yung ating mga naisin at yung ating puso, laman ng puso. But then, dapat lagi pong may space, lagi pong may puwang. Mas malaki po ang puwang na dapat ang Panginoon ay nagsasalita sa atin. Amen? Let God speak to you. At kapag ang Panginoon ay nagsalita sa iyo, then, sabi po sa ating nabasa, ginawa agad-agad ng Panginoon ang kanyang sinabi because ang babaeng ito ay nagkaroon ng revelation, ang spoken word ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Kapatid, huwag mong hayaan na talunin ka ng mga nakikita mo, ng mga nararamdaman mo. Keep on praying to God. Huwag mong hayaan na panghinaan ka sa pagsamba mo sa Panginoon, sa pagpapatuloy, sa paglilingkod sa Kanya, pagpupuri sa Kanyang pangalan. Magpatuloy ka, kapatid. At huwag mong hayaan na ang Panginoon ay hindi magsalita sa iyo. Makinig ka sa Panginoon. Keep on praying for you to see your breakthrough. Huwag kang mag-give up. Because God is doing great things in your life. In your life. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat. Napakadakila mo. Salamat, Panginoon. Ikaw ay tunay na nangungusap sa iyong mga anak. Panginoon, tunay kang gumagawa ng dakilang bagay sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo po lahat kami na naririto. Katulad po ng babaeng ito, hindi po siya natinag sa kabila ng mga
negative situation na nakikita niya at pilit na humahad lang sa kanya, nagpatuloy po siyang tumawag sa iyo. Nagpatuloy po siyang sumamba sa iyo. Nagpatuloy po siya, Panginoon, higit sa lahat na makinig sa iyo. Hindi lamang po siyang nagsasalita, kundi hinayaan niya na ikaw ang magsalita sa kanya. At nung nagsalita ka na, Panginoon, then she had that revelation, Panginoon, at pinanghawakan niya yon hanggang sa ito po'y naganap sa kanya. Lord, salamat po, salamat. Turuan mo po kami na masigit pa kaming naisin, Panginoon, na matuto po ng mas malalim pa, hindi lamang kami manatili kung saan man kami ngayon sa aming pananampalataya. Bagkus, Panginoon, ay magpatuloy kami upang lalong higit sa lahat, sa bawat araw ay patuloy ka pa po naming makilala, patuloy ka pa po naming paglingkuran, patuloy pa po kaming manalangin ng mas malalim na panalangin. At hindi lang po lagi ang aming nakikita ay ang aming sitwasyon o ang aming mga pangangailangan. Sigit pa po doon ang makita namin upang maipanalangin po namin sa iyo, maidulog, O God, ang mga bagay, O God, at ang mga tao na higit na nangangailangan sa aming mga panalangin. Sapagkat tinawag mo kami to stand in the gap, tinawag mo kami to be an intercessor. Father, we thank you, Lord. We honor you, we glorify your name for all the answered prayers sa aking mga kapatid na naririto na nakikinig. Salamat, pagpalain mo ang kanilang buhay at pinagpala mo na pagpalain mo ang kanilang buhay pananalangin. Lord, kung saan doon sila mag-grow, kung saan, Panginoon, doon, Panginoon, ay patuloy na nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat po na nakakarinig ng panalangin ito. Lord, salamat. Gumagawa ka ng dakilang bagay sa aming buhay. Father, we thank you. We bless also our country, Luzon, Visayas, Mindanao. We bless also our government, Panginoon, mula sa Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, hanggang sa pinakamababa. Pagharian mo po ang aming bansa. Maghari ka sa buong Pilipinas. At hayaan mo, Panginoon, nakilalanin ka ng bawat Pilipino, ng bawat pamilya, Panginoon. At turuan mo kami na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang kalooban mo. At ito po, dito ka nalulugod, Panginoon, kung ang lahat sa amin ay merong tunay na pananampalataya mula sa Biblia, Panginoon, na sinasabi, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon. Inaangkin po namin ang pagpapalang ipinagkaloob mo na at iginawad at iginagawad mo na sa iyong mga anak. Father, we thank you, we honor you, we bless you. For this is our prayer, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. God bless everyone. Magpatuloy po tayong mag-alab sa pananalangin.